Okay po, kasama natin ulit si Dr. Benjun Calderon, classmate ko. Phil doctor sa Las Vegas. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Bibigyan tayo ng mga tips paano pumayat, pero ano to, American style. Okay? Ano yung mga makabagong ginagawa nila para pumayat? Baka pwede mo pakita, Benjun. Ano ba yan sa kamay mo? Isa lang to. It's a blood sugar monitor. Actually, Yan. Oh, ginagamit natin to para sa pang-monitor ng sugar. Meron bang needle yan na maliit? Napakaliit. Napakaliit lang siya. Hindi nga makikita. Hindi Walang, paano kung na-press mo? Delikado ba? Hindi naman. Ha? Pwede yan? I can press it and then wala kang maramdaman. Hindi siya dudugo. Hindi dudugo. So, it checks, tawag dyan, freestyle libre. Freestyle libre. I think meron din dito siguro, alam ng mga endocrinologists natin. So, imbis na tayo sa Pilipinas, blood sugar, tusok ng tusok, 3 times a day, 5 times a day, yan, wala ng tusok. Wala ng tusok to. Ang ganda dito sa monitor, ang tawag namin dito, continuous glucose monitor. Okay. Kasi continuous siya nagbabasa. No? Kada minuto, nagpapadala siya Tapos, ng reading. pakita nga ng result ng sugar mo. Hindi ka naman diabetic eh. Hindi ako diabetic, pero ito Ayan, yung pakita. reading. No? 130. So, after meals yan, normal pa yan. After Post-meals yan normal to. It's a normal number kapag ganito sa non-diabetic. Pero sa mga diabetic ko minsan, tumataas ng 300, 400 yan. So, ang diabetes, 100 lang dapat pag fasting. Pero ito yung mga fasting mo mababa, 100. 100 lang ako. So, pag kumain ka, ang cut-off natin mga 140. So, wala ka pa sa 140. So, paano mo to ginagamit pampapayat na ang blood sugar mo within normal naman? Anong ibig sabihin nito? Ang ginagamit namin na pangpapayat, of course, pagkain yung una. No? Ina-advise namin. Pag nakakita ko ng pasyente na gustong pumayat, ang sinasabi ko sa kanila, ang pag-gain ng timbang is dahil sobra yung kinakain natin kesa doon sa sinusunog natin. No? Yun ang palagi kong sinasabi sa kanila na hindi ka tataba kung hindi ka kumakain. Unless meron kang mga medical condition like congestive heart failure o meron kang mga Cushing's disease, yun sa mga thyroid na problema natin. Kapag may mga nun, talagang tataba tayo na hindi sa pagkain. Pero kadalasan, tumataba tayo dahil sa pagkain. Mas marami yung kinakain natin kaysa doon sa sinusunog natin. So, base dito sa monitoring mo ng blood sugar mo, anong pagkain yung nagpapataas niyan? Ginagamit ko to para makita natin tama ba yung kinakain ko. No? Kasi ang mini-measure lang ito is glucose. Like kanina, anong kinain mo kaninang umaga? Nag-breakfast ako kaninang umaga. Anong kinain mo? Ang kinain ko lang dito, isang pandesal lang. Isang pandesal lang, 130? Kape na may brown sugar. No? Pandesal kasi ng Pilipinas, ang daming sugar. Ay, panay asukal yun. No? Asukal, So, isang pandesal mo, from 100, lumampas ng 150. Umabot ka ng 150. Umabot siya ng 150 noong umaga, Dahil may brown sugar. Akala nila, pag brown sugar, is healthy yun. Hindi to. Sugar pala. Ganun din yung mga brown rice. Akala natin, healthy yung brown rice. Pero pwede ko palang gawin na pag tumataas ang sugar ko ng ganito, is hindi ko kailangan iwasan yung pagkain na yan. Ang kailangan ko lang, babaan yung kinakain ko. Kung isang cup ng rice yun, tumaas ng 200 or 300, mali yung kinain ko. No? Yung dami. Hindi ko sinasabi sa inyo, tanggalin nyo yung kanin. Ang sinasabi, bawasan para hindi tumataas ng ganito kataas. Okay. So, ano kinain mo nung lunch hindi na tumaas? Kanina, kasi a-attend ako dito sa talk sa iyo. Ayoko na ipakita na masyadong mataas yung Ano kinain mo? Hindi siya ang kinain ko lang dito, kapiranggot na rice. At saka, gano'ng karaming rice yan? siguro kalahating rice to. With what? With ulam na, panay mga fish at saka chicken na to. No? Maraming ulam yan? Panay ulam. Ito, hindi siya tumaas. Hindi tataas ang sugar niya. Half rice lang siya, maraming ulam, hindi tumaas. Kaninang umaga, pandesal lang, almost 160 na. So, sino mahilig sa only rice? Yan, only rice tayo. So, napakagaling nito na parang may dietitian ka nakasama palagi. Ito, kahit na kumakain ako, nakikita ko yung pagtaas. No? In few minutes, nakita mo, tumataas na yan. Pagkatapos,
pag bumaba itong blip na to, ang nangyayari sa katawan natin, bumababa yan kasi tinatago na ng ugat natin, ng insulin natin, itinatago niya na sa muscle at sa taba natin. Kaya tayo nagigain na nagigain. Yung pagtaas yan, dumami yung kinain mo, mataas yung spike niyan, bababa yan. Pero isipin nyo kung saan pupunta yan. Sa taba natin. Kaya nagigain tayo ng timbang. So yun ang importante na malaman natin, ano ba yung kinakain natin na nagpapataas? At iiwasan ko or i-minimize ko yung pagkain na yun. Ang corn daw ba nakakapayat? Carbohydrates din ang corn. Carbohydrate din yun, pero ang yung high glycemic index, yung kanin, at saka yung mga flour o yung tinapay. Yung boba, medyo mataas din yan. No? So pag tumaas yan, alam nyo na pupunta sa taba nyo yan, pag sobra-sobra. Ang gusto natin is pag kinain ko, konti lang yung blip niyan. Konti lang yung taas. Yung pagtaas niya. No? Ano daw gamit na app? Tinatanong niya. Kailangan nga meron kayong Freestyle Libre. Pakita mo nga ulit. Ang Freestyle Libre meron pang ganito connection. So hindi lang ito yung continuous glucose monitor na ginagamit namin. Nakakatulong sa weight loss to. Kasi yung mga gamot na ginagamit namin yung ginagamit natin na para sa weight loss, gaya ng mga bago ngayon, yung Ozempic. Pag-usapan natin yung bago kasi hindi kami familiar doon Itong hot na hot Ozempic, Wegovy, yung Mounjaro, yan yung mga Wegovy at saka yung Zepbound. Siguro explain mo isa-isa konti para sa maraming mayayaman na nagtatanong sa akin usually mga mayayaman sila nagtatanong nito. Yung Ozempic at saka yung Wegovy, pareho lang yan. Ozempic, Wegovy, mahal yun, di ba? Pareho ang generic niyan. Yung Ozempic is para dinevelop yun para sa diabetic. Pero nung nakita nila, pwede pala namin i-market to for weight loss. Naging Wegovy siya. No? Wegovy pampapayat. Wegovy is pampapayat. And we have so many patients na with a good result dito sa gamot na to. Tableta, injection. Injection to, once a week. Once a week? Once a week na injection. Para siyang insulin. Parang insulin pero madali. Okay. Madali siyang gamitin, no? Magkano per shot per week? Well, sa Amerika medyo may kamahalan yan kung hindi covered ng insurance. Magkano? You see 1,200, 1,600 per month. 1,600 per month. Pero kasi bago yan. 90,000. Oo, pero pag covered ng insurance, 90,000 per week. Kuminsan $25 lang, yung copay lang binabayaran nila kapag kinover ng insurance. No? Pero the more na ginagamit ng mga tao yan, I think in the next few months, bababa na ng bababa yan at cover na ng insurance. Kasi bago lang Alam ko, ginagamit ng mga artista, lahat sila. Sila Oprah, ginagamit nila yan. No? Karamihan doon sa mga nagpapayat na hindi kaya ng diet. Ito na yung solution na ginagamit namin. No? But again, ang problema lang dyan, kaya sabi ko, it's importante na gamitin nyo yung pinaka-basic sa weight loss. No? Yung pagkain, nakakatulong tong Ozempic at saka yung mga Wegovy na to at saka yung Mounjaro. How it works, it makes you feel like you're always full. It works dun sa hormone na nag-aapekto na madali ka na ma-satisfy sa pagkain mo. At saka hindi masyadong bumababa na mabilis yung pagkain natin sa bituka. So, pakiramdam mo, busog ka. May mga pasyente kami na hindi nga nag-exercise masyado, ito lang yung ginamit. Hindi ko ini-encourage na huwag kayo mag-exercise. No? Nag-lose. And this is 83 years old na meron pang arthritis tuhod. So alam ko na hindi 83 years old, hindi na makakapapayat yun. Hindi na makakatakbo yun. Pero nag-lose siya ng 30 pounds sa 6 months na nakita ko. No? Ito lang ginagamit niya. Kasi nabawasan yung pagkain niya. Yung cravings niya sa food. Nabawasan yon. Ang problema lang doon is the moment na in-stop nila yon, gaganahan na naman kumain. Kaya importante yon na alam natin kung ano yung mga nagpapataas ng sugar na nagpapataba sa atin. No? Kaya importante sa akin, doon sa mga binibigyan kong pasyente na gusto mag-weight loss, na nakakonekta rin sa Freestyle Libre or yung continuous glucose monitor. Kasi yun, alam na nila kung ano yung mga bawal na pagkain. Alam nila yung pagkain na nagpapataas ng sugar na magpapataba sa kanila. So, tulong yon para kahit na itigil nila yung gamot, later on, medyo maingat na sila sa mga pagkain na hindi pwedeng kainin.
So basically, sa mga kababayan natin na hindi kaya yung Wegovy at Ozempic, syempre, ano ba magagawa natin para sa pagkain? Lahat talaga rice eh. Pag Pilipinas, rice talaga ang gusto. So sa'yo lang, half cup rice. Sa akin, half cup rice, no? Sa size mo, malaki ka na nga eh. Yes. And then paano kung magutom ka? So, more ulam. Dinadagdagan ko na lang ng ulam, at saka gulay, at saka salad, no? Yun, kasi yun, walang masyadong carbs yun. Kaya no? hindi tumataas. Kaya hindi tumataas. Meron kong kakainin kahit na isang buong isda yan, hindi tataas lang kasi sugar lang ang mini-measure nito. Doc Lisa, makinig ka. Yung rice mo, half cup lang. Kaya naka 2 cups yan kanina. Ang mahirap sa ibang kababayan yung kukuha, tapos mamaya kukuha na naman. Tapos kukuha pangatlo, nakatabi pa yung bandihado. Hindi mo na alam kung 2 cups o 3 cups eh. And kasama na yun doon sa behavioral therapy. Nakasama dito sa weight management. So, tatlo yung pag nag-uusap kami ng weight loss. Sige, paano gagawin natin? Ang pinag-uusapan natin, pagkain muna. Food. Pangalawa, increase yung activity natin, no? Okay. Pangatlo, yung behavioral, no? Ito yung medyo kasi ang weight loss management is napakahirap niyan. Kung konting success diyan. Kaya ngayon yung mga gamot na bagong ginagamit natin, nakakatulong 'yan na mag-lose ng weight. Uulitin ko doon sa pagkain, bawasan lang natin. And then ang sinasabi nga nila kung talagang gusto mong pumayat, dapat nasa around 1,000 calories ka. Per day? No? Mahihilo sila sa gutom. Mahihilo sila sa gutom. Sa una. No, kapag mababa na yung calorie mo, ang mangyayari niya, mga kulang yung source of energy natin. Ang gagamitin na natin na source of energy natin, syempre yung taba na. So okay lang gutom? Gutom. Kasi gusto natin yung gutom. Kailangan laging gutom. Medyo hypoglycemia konti. Lalo na kung hindi ka naman naka-insulin o naka-sulfonylurea. Then, ang mangyayari niya, magsuswitch yung source of energy mo. Hindi na sa asukal, kundi sa taba. So, pag lagi kang gutom, medyo nanginginig, pasaging-saging lang konti, ang binaburn ng katawan mo pag naglalakad ka, taba na. Taba na. Nawawala na yung bilbil. So, nasusunog na yun. Nasusunog na ang bilbil. Kaya pumapayat tayo. Magagalit yung mga ibang kababayan natin kasi sasabihin nila, kaya nga ako kumakain para laging busog. Yun ang pinakamasarap na pakiramdam, yung busog na busog. Bakit hindi ako magpapakabusog? Ano problema sa busog? Gusto nila busog. Masarap talagang busog. Ngayon, nakabakasyon ako busog. So, pero hindi ako pwedeng palaging nakabakasyon mode. No? So, ang kailangan lang yan, pag nabusog ka, sunugin mo. Kung talagang hindi maiwasan yung pagkain, mag-exercise ka. Pero kung wala kang plano mag-exercise, medyo hinay-hinay lang sa mga pagkain na nakakataas ng asukal kasi tataba ka dyan. Ulitin ko, dun sa increased activity at saka sa diet, yung behavioral factor ang kailangan nating asikasuhin. Sige, ano itong mga behavioral na babago? Huwag kang pupunta sa buffet kasi kakain tayo doon. Uso ngayon ng buffet kasi babayad ka 1,000, ang mindset mo dito, kumain ng 2,000. Correct. Para sulit, di ba? Yun ang purpose, hindi ka kakain ng maga tanghali. Di ba, magbabayad ka ng malaki para makabawi ka. Hindi ka naman magbabayad ng 1,000 para kumain lang ng 300 pesos. Paminsan-minsan siguro okay lang yun. Pero kung linggo-linggo nasa buffet ka, talaga mag-gain ka ng timbang. No? Yung sinasabi ko, hindi problema yung pupunta ka sa buffet. Pag pupunta ka sa buffet, medyo i-limit mo yung cake, i-limit mo yung kanin. Punta ka na diretso doon sa isda o sa karne o doon sa salad. Busugin mo na yung sarili mo doon sa mga protina at saka doon sa mga salad. Huwag masyado sa rice kasi sayang yung buffet. Buffet, medyo gumastos ka doon para sa mga lobster o sa steak. Meron nga dyan, matatapang may nagko-comment, no rice, no bread daw siya, gagawin niya. Ano naman yun? Kaya no ba rice, yun? no bread. So sobra naman low carbo. Well, meron kaming ginawa yun and I've done it, no? But again, karamihan sa pagkain may carbs pa rin yan. No? May carbs. Gulay, may carbs Gulay, pa rin. may carbs pa rin yan. Corn, patatas, kamote, carbs lahat yan eh. And karamihan sa mga pasyente kasi nasabi niya, hindi na nga kumakain ng kanin, pero bakit ka nag-gain ng timbang? No? And that's because yung alam mong carbs is yung kanin lang at saka tinapay. So yun ang kailangan natin maintindihan. Na? And maganda dito kasi makikita tumataas talaga. So behavioral, kasama na yung pagpunta sa
mga party, diretso ka na doon sa karne. Punta ka na doon sa lean meat o kaya mga isda o yung salad. Huwag kang babanat doon sa bubusugin sarili mo doon sa Ang cake. pinakasikat kasi sa Pilipinas, only rice. Yun nga, unfortunately, Yan ang pinaka-marketing natin, only rice. that's true. Only iced tea. O, di ba? May pag-aaral Lisa. Kilala ba ni Benjo si Dr. Fox, di ba? Yes. Oo. Ang sinabi niya ni Dr. Fox Pangan, ano siya, parang head siya sa Maynila. Nag-tinest nila yung mga teenager natin dito sa Pilipinas. Ang dami daw diabetic. That's totoo. Kasi Ang daming diabetic, kaka-soft drinks, kaka-junk food, kaka-only rice. Teenager pa lang. O, paano na yan? it's very common na kasi ang carbs, ang pinakamura. Kahit sa Amerika, yan ang biggest problem natin. Mura ang tinapay, mura ang cereals, mura ang kanin. Noodles tayo Noodles dito. is, Instant noodle. mura. Instant noodle with rice. Oh, yun. Pancit canton with rice. Unfortunately, yung mga mahal is yung mga karne, yung mga salad, at saka yung mga isda. Yung pinakamura, yun yung medyo hindi healthy. So kung hindi talaga may iwasan, exercise tayo. Or increase natin yung activity natin. Okay. Other tips sa behavioral, ano pa ba? Yung lagi nag-i-stock ng mga pagkain sa bahay. Yun ang isang, lalo na kung may mga anak kayo. No? Kasi yung mga bata na Bili ng overweight bili, na, sa una pa lang, may soda tayo, may juice dyan, gusto natin bigyan yung mga bata, akala natin healthy. Pero pag napabayaan natin yung mga teenager natin na gano'n na ang weight nila, ang tendency na maging obese yan or overweight sa paglaki is napakataas. So kung maaari, sa bata pa lang, kontrolin na natin yung pagpapakain ng mataas ang asukal. Dito kasi sa Pilipinas, syempre kakanin. Sapin-sapin, bibingka, puto, lahat yan, di ba? Yun nga yun. Buko pie. Yeah. Birthday ng nanay ko nung nakaraan. Yun lang ang pinakain sa akin. So, yung mga sabin-sabin. Pag-check ko doon sa asukal ko, nagtataas na masyado. Babot pa nga ng 300. 300? But it's also to test it, no? I wanna test kung gaano ka tindi yung pagtaas dito sa pagkain ito. Ano kinain mo para mag-300? Yung mga sapin-sapin, gani yung tapioca. O anong tawag yan? Sago? Sasago. Ang taas, Taho? ang taas nun. Hindi, yung sago. Sago yung lang? sa taho, yung syrup niya. Ang mataas ang asukal. Paano tataas sa sago lang? Sago with... Yung tapioca kasi is carb yun. Ang masama pa dun sa boba na yung tapioca, bilog-bilog. yung bilog-bilog. Pag tumaas yun, ang tagal bumaba. Yung mga milk tea na yung, gano'n? yung lalo na yung bilog-bilog na yun. yung milk tea. Ang tagal bumaba ng asukal natin dun. And I've tested it. And kung hindi nyo talaga maiwasan yun, sunugin nyo. Paano yung halo-halo natin? Well, halo-halo ang pinaka-paborito ko. And I can guarantee you na pag kumain ako ng isang halo-halo, maabot ng 300 dyan. Lisa, mali yung binigay mo kay Benjon. Bawal yun, hopya yun eh. Pero masarap eh. Paminsan-minsan lang naman. Again. Baka yung sugar-free. Pag sugar-free, ano nangyayari? Yung sugar-free na... Hindi ba tumataas pag sugar-free? Well, just to give you an idea about yung zero at saka yung regular Coke, no? Pag ininom ko yung zero, walang taas yun. Pero pag ininom ko... zero, hindi tumataas? Wala. Kasi glucose ang minomonitor nito. Pero pag yung regular, maabot ng 200 yan. Pero may pag-aaral kahit yung mga diet, medyo hinay-hinay. Medyo hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Pero yung pinag-uusapan natin yan is yung sa sugar, kaya medyo... Ozempic daw, libre sa London, UK. Binibigay ng NHS. Swerte, 90,000 per week. Well, swerte nyo dyan. Pero sa Amerika kasi, kung i-calculate natin kung magkano yung ginagastos sa obesity at saka sa obesity-related medical condition, no? Yung medical condition na related sa diabetes, yung heart attack, yung mga diabetes, hypertension, ang calculation nila doon is $100 billion ang ginagastos ng Amerika. So, ganun kalaki. Halos budget na ng Pilipinas yun kada taon.
Ito, So, we're just... ang ibig mo sabihin, itong mga mayayamang bansa, iniisip nila ilibre tong Ozempic, Wegovy kahit 90,000 per week kasi tingin nila pag binigyan nila lahat ng mga overweight, mas makakatipid sila, hindi ma-heart attack kasi nga binabayaran yung heart attack at hip fracture nila. Pinag-aaralan na nila ngayon kung paano i-cover ito. No? And yung ibang insurance, nakikita na namin. Yung Medicare ngayon, yung gobyerno, parang PhilHealth dito So sa atin. sobrang advanced na nga yung healthcare nila doon. It's kind Diba? of... Maganda na prevention na. Paano Prevention. binabayaran na ng gobyerno yung mga operation Yes. Dito sa atin, kahit ma-high blood ka, ma-heart attack ka, total ang may limit lang yung makukuha mo, hindi pa advantageous yung di ba? Yeah. Mas nag-invent sila sa preventative. Kasi for example, yung isang pasyente namin na pinamammogram namin na gumastos lang siguro ng $200 para sa mammogram. Na ikino-cover pa ng insurance. Okay. No? Compare dun sa nagka-cancer na yung pasyente na kinikimo na nagre-radiation na umabot ng $150,000 or $100,000. Siguro, it's... Yan ang magandang project bawat LGU, libreng mammogram. Yeah, yung mga ganun. Kasi naiiwasan. Libreng mammogram, libreng opera sa breast, libre. Ang problem dito yung check-up hindi libre. Yung initial, actually minsan merong libre konti ngayon sa PhilHealth. Pero yung mga clearance, yung mga x-ray, minsan hindi na libre. Yeah. Ang push ng gobyerno, lalo na yung Medicare sa amin, is do more preventative. Pag ginagawa namin yung preventative na yun, mas nababayaran kami. Kaya nga nandito ka nga di ba? So nag-iisip ka na way na pag yung mga pasyente mo mas hindi na o-hospital, yung insurance babayaran ka. Pag hindi na hospital yung pasyente, mas malaki nabibigyan kami ng incentive. Ng reward. Correct. Kasi ang isang hospitalization sa amin lang sa Nevada, ang calculation nila umaabot ng $15,000 per hospitalization. Siguro average yan, including yung mga pneumonia, yung mga heart condition, nag-high blood, nagko-congestive heart failure. Pag in-average sila, ang calculation, simple calculation is $15,000-$16,000. Kung kami, nape-prevent namin yung hospitalization, kahit 10 lang sa isang buwan, yung clinic ko, 160,000 na yung masasave ko para sa insurance. And the insurance will notice reward that you. and sasabihin niya sa akin, medyo nakasave kami ngayon, bigyan nga kita ng kahit na mamera dyan. Kaya marami kang tagasagot sa lahat ng concerns ng pasyente mo kahit nasa bahay lang sila. Kahit na nasa bahay lang sila. Sobrang alaga. Isang tawag lang, parang may call center pa na taga Kailangan sagutin namin yon. Kung hindi... Ilan nga staff mo tagasagot? Mahigit 10. Ang tigasagot lang ng clinic namin, siguro 10 tagasagot lang. Ganon karami. Kasi gusto namin na pag may concern sila, lalo na yung mga pasyente natin na nag-iisa So hindi na sila nagpapa-check up sa'yo, doon na lang. Basta wag lang sila ma-admit, panalo ka na. Correct. Pero nire-require pa rin namin sila na dumalaw sa amin na kahit na 3 beses sa isang taon. Kapag hindi ka magpa-check up sa amin, kuminsan din namin re-refill yung gamot. Kasi ayaw namin na ang susunod na bisita nila nasa ospital. Pero dito parang pabaliktad sa Pilipinas No. Pag marami ng ospital, mas malaki kita ng ospital. Di Yeah. ba pabaliktad opposite Dito sa Baliktad. kabila, mas gusto nila hindi ma-ospital Hindi, kasi kasi nga binabayaran na nila yung healthcare Yung healthcare. Yung Oo, preventative yung is much cheaper. insurance, pati yung gobyerno na nagbabayad, mas gusto nila, huwag kayong magkasakit. Huwag kayong magkasakit. So, they encourage kami na primary care physician to do more preventative. No? Siguraduhin mo na control ang blood pressure nito. Siguraduhin mo control ang diabetes nito. Siguraduhin mo control ang cholesterol nito. Kasi pag hindi na control yan, magi-stroke yan. Problema na naman. Ang very common pa na issue sa Amerika is yung anxiety. Pag hindi sumagot kami at saka nagche-chest pain yung pasyente, Na nervyos. ni-nervous na, punta na sa ospital yan. Pero kung sumagot kami at saka na-address lang namin yung simple issue nila na nagawa na namin yung stress test sa'yo, meron ka lang arthritis sa leeg o sa likod na nagkakos ng chest pain mo. Dahil meron kaming record then hindi natatakbo sa ospital yan. Basta tumakbo, gastos na rin ng, Gastos na kagad ng yun. insurance. Insurance yun. Garantisado. So nakita nyo, opposite
completely opposite yung concept eh, di ba? Correct. Oo. Kaya hindi na sayang po yung 7,000 videos ko since 20 years ago. Para hindi nga kayo magkasakit, para hindi nga kayo mapunta sa ospital eh, di ba? Ayaw ko nga kayo paggastusin eh. So okay na rin yun. Yung pong ginagawa ni Dr. Diba? Willie Ong, ang impact nito sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi ko nare-reach sa Amerika. Kuminsan, hindi sila magpatingin doon sa doktor kasi Amerikano yung doktor nila. Naaalangan sila magpa-check up kasi ang pakiramdam nila hindi nila ma-express yung sarili nila. O kaya baka medyo racist tong mga itong mga doktor na to. Ganun ang iniisip nila. Pero ang totoo nun, mas maganda kung magpa-check up kayo na regular para ma-avoid yung complication ng iniisip natin. Complication ng diabetes, hypertension, at saka yung cholesterol. Kaya ginagawa rin natin to for Pinoy, for OFW, for PhilAm. Baka pag nakapanood nito, ma-less na rin yung anxiety ng PhilAms natin. Hindi masyado magpa-check up. Nakinig na lang sila dito. Okay. Pwede na rin naman eh. Yun din naman ang sasabihin pag tumawag. Nakakatulong na mabuti, lalo na yung hindi nakaka-reach doon sa doktor nila. Kasi may mga tao doon na kahit nga pumunta doon sa clinic, ayaw pumunta. Kasi walang magmamaneho sa kanila. So ang inaasahan lang nila si Dr. Willie Ong. Hindi naman. pag ako wala akong pakialam kung monetize o hindi monetize. Ginagawa ko to, kita mo, kahit walang view, no view, bahala sila. Ang galing-galing ng guest natin, PhilAm, ayaw nyo panoorin eh. Diba? Pag yung mga kalokohan, gusto nila panoorin eh. Hindi naman gagaling eh. So, meron ka lang na-touch ng point na yung PhilAm natin, takot magpa-check up sa American doctor. Meron silang mentality na mas gusto nila PhilAm doctor for a PhilAm citizen. Ganun ba yun? Marami naman na komportable sa puting doktor o ibang lahi o Indian na doktor, which is marami doon. No? Kaya lang, mas komportable siyempre sila kapag Pilipino yung doktor nila. Kasi na-express silang mabuti. At saka maraming, kung merong pakidagdagan mo naman ng gamot na ganito o para sa kamag-anak, then pwede nilang gawin kahit na hindi naman namin pwedeng ibigay lahat yon kasi bawal. Pero naisasabi nila yung gusto nila. At saka isa pa doon, naiintindihan namin yung kultura natin. Naiintindihan ng mga Pilipino na doktor kung ano yung kinakain natin. Mapabago, inihaw yan, sinigang na pwede mag-cause ng hyperacidity natin. Alam natin yan. Comment nga, UAE, hanap ko Pinoy doctor. Pag Hong Kong, hanap ko Pinoy doctor. So, bawat country, may Pinoy doctor doon. Yun ang hinahanap nila. Kaya ang sinasabi nga namin palagi, yung campaign ko one time sa Las Vegas, Pinoy ba ang doktor mo? Ilagay namin sa diary yun dati, Pinoy ba ang doktor mo? Kasi kung hindi, medyo siguro i-consider may Filipino doctor. Mas maaalagaan ka. Tsaka may option ka pa umuwi dito. Explain pa nila. So, choice mo naman eh. Kasi nga, yung 110,000 mo, maliit doon. Ay dito, makakasino ka na sa 110,000. Malaki na yan. Diba? Malaki na dito yon. Kahit mahal pa bilihin dito, compared sa US, iba pa rin talaga eh. Meron pa daw silang katulong, meron pa silang driver dito. May katulong, may driver pa, may taga-masahe pa. May taga-masahe pa, may kahuntahan pa sa kapitbahay. Oo. So, diba? Tsaka ililibre mo, Jollibee lang, o McDo, di ba? Hindi naman ganun kamahal. Pag na-compute mo kasi sa dollar, mura eh. Di ba? Yeah. Mura pag inikot mo sa dollar, lalo na ngayon, no? Di ba? Final words, Dr. Benjon, sa ating mga kababayan, mga OFW. Regarding yung kung pinag-uusapan natin yung sa weight loss. Weight loss, yes. Sa weight loss. Tatlo lang tatandaan natin palagi dyan. Kung hindi tayo naglo-lose ng weight, siguro bawasan pa natin. Sabi ko nga doon sa mga ibang pasyente ko, wala pa ho ako nakita na nag-hunger strike na nag-gain ng timbang. No? Hunger strike na nag-gain. So, nag-lose ka ng timbang kasi kumakain ka na much lesser. No? Pangalawa is dagdagan lang po natin, hindi nyo kailangan tumakbo. Hindi nyo kailangan tumakbo. Hindi nyo kailangan mag-swim o mag-marathon. No? Kailangan natin, increase lang natin yung activity natin. Siguro unang araw, isang kanto, susunod, mga 2 kanto. Mamaya nakikita natin, 5 kanto na yung nilalakad natin. Yeah. So yun ang, tsaka yung behavioral.
Yung behavioral is medyo linisin na natin yung pantry natin. Sabihin natin, ano ba yung mga pagkain dito na kailangan natin talaga kung gusto natin mag-lose ng timbang na. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo at sa tuloy niyong pakikinig sa amin. Okay, thank you very much. Ang nakukuha ko, Unli Rice, iwas na muna, mga buffet, iwas, at mas magandang gutom. Pag gutom, nasusunog ang taba. Pag laging busog, dagdag na dagdag yung taba. Kasi pag bumaba yung sugar, nagtatago na sa taba mo. So, mas okay ang gutom kaysa sa busog kung gusto natin pumayat. Okay, God bless po. Thank you. Salamat.